Hi! Kumusta kayo? Ngayong gabi, dalawang kahanga-hangang kwento ng mga OFW ang ating matutunghayan. Yung una, si Elmer, na meron ng matagumpay na kumpanya sa Dubai. Pero hindi pa rin niya nakakalimutan yung kanyang obligasyon sa kanyang mga kababayan at ngayon nagpapaaral siya ng ilang mga bata sa Tarlac. Makikilala rin po natin si Mang Bonifacio na isang dating seaman at malaki-laki na rin yung naipundar. Ang pinaka-priority kasi namin nung una, in the first place, education ng mga anak namin. That is the most important nga mabigyan sila ng edukasyon. Pero mas pinili niyang maging isang Sunday school teacher. At alam niyo ba, nagpagawa pa ng eskwelahan itong si Mang Bonifacio para sa mga batang kapuspalad. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po si Cara David at samahan niyo po akong alamin ang kwento ng mga OFW na tunay na nagtagumpay. Salamat sa mga padala mo, man. Hi, Ma! Hi, Pa! Nawalay man sa aking pamilya, pangarap ko'y gawin kami sama. Ito ang kwento ko, ang kaya rin ng buhay ko. Si Elmer Agravio, isang OFW dito sa Dubai, United Arab Emirates. Almost 22 years na ako dito sa Dubai. So, ang trabaho ko dito, isa akong art director at saka events and interior designer. Usually, mga mall decorations at mga city decorations ang ginagawa namin. May mga hotels din, interiors at saka weddings. Bata pa lang si Elmer, kinakitaan na siya ng galing sa art. Mahilig lang talaga magdodrawing. Naka-bahal. Yun ang palaging dinodrawing. Mga babaeng nakabangs, tsaka may damang, ano ba yun, yung banga. Ayun, nagsasayo-sayo. Kaya nang gumraduate siya ng kursong Fine Arts sa FEU, nakapagtrabaho agad siya sa Dubai. Hanggang sa maging art director na siya ng isang kumpanya. Ito yung mga dinidesign ko ngayon. So, i-drawing ko by pencil, i-sketch ko by pencil, tapos gagawa ng graphic artist ko, gagawin na parang realistic. Oo, ang loob ko talaga. Napakabata ko pa, sabi ko, kung mag-fail ako, walang problema dahil marami pa akong chances. Yan ang mall na dinodecorate ko for almost 6 years na. Dahil sa galing sa pagdidisenyo, kliyente niya ang malalaking mall sa Dubai. Nandito na ako sa loob ng mall. Yung office nila nasa taas. Ito yung pinaka-area ng mall na dinodecorate ko. At dahil sa magandang trabaho, unti-unti niyang natupad ang mga pangarap. Tulad ng bahay na ito sa bayan nila sa San Sebastian, Tarlac. Welcome to the house of the Agravio in Tarlac. Lahat ng interior designs ng bahay, galing lahat sa creative mind ni Elmer. There's something in mind about Arabic architecture or somewhat like that. So talaga ang concept ko doon is something classical. At hindi lang disenyo ang galing kay Elmer, inayon rin niya ang plano ng bahay sa pangangailangan ng mga mahal niya sa buhay. Kasi hindi na ako masyadong makapagbuhat kaya siguro naisip niya, dito yung kwarto mo tayo, sabi niya. Bumili siya ng foam, nilagyan niya ng plywood sa likod, tsaka niya binalot ng tela. Itong tela galing sa Dubai. Parang lumalabas headboard na ng kama. Kung titingnan ninyo, iba na naman ang design. We call it the big room. Itong mga wallpaper, galing din Dubai.
dinisign niya itong kwartong ito sa gustong mangyaring design ng kapatid niyang nurse na nasa Australia ngayon. Ito ang kwarto ni Elmer. Kung makikita niyo, wala pang improvement na masyado dito. Dahil ginawa niyang bodega sa mga pinasisip niyang mga materyales dito from Dubai. Iniisip ko, ibubuhos na dito lahat ng nalalaman niya, yung nasa ulo niya, dahil itong kwarto niya. Alas 3 na ng hapon dito sa Pilipinas, pero sa Dubai ay alas 11:30 ng umaga. Makakausap natin ngayon si Elmer Agravio, isang successful na interior designer sa Dubai. Eto, kausapin na natin siya. Wait, tawagan natin siya. Nagre-ring ba? Yan! Hello? Hello. Hi, Elmer! Si Cara! Kumusta? Pare-pare tayo sinabi. So, kwento mo sa akin, anong ginawa mo dun sa mga first paychecks mo? Saan mo binuhos ang limpak-limpak mong pera? Actually, naging very focused lang ako sa pagpapadala sa family at saka naging focus lang sa pagsisave ng pera. Kami yung bahay sa Carla. So, magiging ancestral house na namin yun. So, at the same time, ginayos ko na ng maayos. Naging maayos at masagana ang buhay ni Elmer sa kanyang mga natatamo hanggang sa noong 1 taon na, isang malaking dagok ang gumulat sa kanya. Kailangan niyang sumailalim sa isang maselang operasyon sa spine na maaaring makalumpo sa kanya. After my operation, just ko na makatulong. Consider my second life now. So, pagkagising ko, then I came to realize, sabi ko, once makalakad na ako, I need to do something new. At iyon na nga ang simula ng kanyang panibagong misyon. Na-touch ako talaga. Naiyak talaga ako kasi hindi ko na-expect na talaga nagpapa-scholar siya.